So magandang araw mga kanyors. Ngayong araw ay bibisitahin po natin ang isang banana plantation ng aking pinsan dito sa kanyang area. Ayan, kasama ko si Dodong. Hi Dong sa camera, Dong. Dong, hi sa camera. Kasama ko si Dodong. Pupuntahan namin yung kanilang taniman ng saging. Actually, first time niya na magtanim ng saging sa area na ito. So titingnan natin kung kumusta naman yung tubo ng kanyang mga saging. Actually, nung nakaraan nakapunta ako dito pero hindi ako nag-vlog. So sisilipin natin ang kanyang mga tanim ng saging. Natumba si Dodong. Okay. Hirap ng daan dito. So ito yung mga saging niya mga kanyors, oh. Ayan. Anong saging ito, Wang? Cardaba. Ito yung common na saging dito sa lugar. Kasi ginagawang banana chips ito at ini-export sa ibang bansa. At ito yung unang nadapta natin, isang malaking puno ng cardaba or sa Tagalog ay saba. Ayan, oh. Ito yung pinakaunang puno niya, itong pinaka base niya. Ayan, actually hindi pa siya namunga. Pero meron na siyang meron siyang mga bagong sibol na mga puno, maliit na bali dalawa. Yun yung maliit isa. So maya konti interview natin yung nagtanim nito. Kung ilang buwan na ba at kung paano niya ito napanatili na maging malusog ang kanyang mga tanim na saging. Yan ang kasama ko. Nadulas. Dong. Kapit Dong, kapit. Ayan. Yan, ang bilis tumakbo ni Dodong, oh. Yun. So yan na. Nandito na ako mga kanyors sa taas. Yan, doon ako galing sa likod, oh. Yan doon. Yan, matataba yung mga saging mo. Wait lang, hintayin mo ako dyan. May pag-uusapan tayo. Agoy! Nadudulas ako, Dong, ah. Tinutulak ako ni Dodong. Hey, Dodong, oh. Dodong ang mabait na bata. Huwag natin sabing pasaway kasi laging pasaway yan. Mabait yan, Dodong. Yan, hirap dito. Sige, titingnan natin. Nilinisan niya yung kanyang saging. Yan yung sindero. May-ari ng sagingan. So, may katanungan ako sa'yo, Wang. Yan, naglilinis pa siya. Atras muna tayo, baka matamaan tayo ng matalim na bolo. Mga ilang buwan na ito, Wang, na itanim mo? Isang taon na ngayong July 31. So may isang taon pa lang mga kanyors, pero tingnan mo naman yung tubo na kanyang masaging, oh. Meron na bang mga namumunga? Wala pa? Wala pa. So, wala pa pala. Yan na, kung nandito ka sa loob ng kanyang sagingan ng mga kanyors, mapapansin mo ang lilim. At saka anong ginagawa mo, Wang, sa sa mga damo na tumutubo? Anong ginagawa mo sa mga damo na tumutubo? Inaano mo lang? Inaalisan mo lang ng pinuputol mo lang? Or ano yung ginagamit mo na pang spray? Ha? Triple H at saka Shine? Hindi. Saka Ground Plus at saka Triple H. Ayan, baka naman na Triple H at saka Ground Plus. Ayan, kung maririnig yung mga kanyors, yung ugong na yon, yung eroplano, yung nag-i-spray ng saging din, yung mga saging na ini-export sa China. Sobrang dami ng saging, tinatanggal yung iba. Ibang bansa, oh. Ayun, bakit tatanungin natin siya bakit tinatanggal yung iba? Para hindi siya dumami. Tinatawag na... So ibig sabihin tinatanggal mo para hindi siya mag-agaw ng abono
or ng fertilizer sa mga Yung tinatawag na kinokontrol yung saha ng saging. kinokontrol yung O para mas lalong tumaba yung yan pala yung mga technique mga kanyors. Pagka yung saging dumadami na yung tumutubo, tinatanggal yung iba para mas walang kahati yung ano. Yan, tinanggal nyo. O, di ba sa ibang mga sagingan mapapansin nyo, maraming mga tubo. Pero hindi tinatanggal. Ang sa kanila ay tinatanggal nila para mas lalong tumaba. Alam naman natin, pag marami, siyempre may kaagaw sa fertilizer ng lupa. Kasi ito yung area niya ay hinaboy pa ako. Itong area niya bagong ano to yung tinatawag na first cropping ng saging. Dati wang ano yung tinatanim mo dito, wala. Kamote pala dito at saka mais. Oo. Juli ko na ano yung So, ngayon sa observation mo, magkano na lang kilo ng saging? 4 pesos. 4 per kilo? 4 Yung per ano, kilo. yung kilo ng kardaba or saba. So ano yung maipapayo mo sa mga nagsasagingan na katulad mo? Mag-test ng kunti, baka dating yung panahon. Yan mga kanyors, yung kinakausap ko nung naglalakad daw kasi inisturbo ko siya naglilinis siya ng saging. Ganyan talaga basta magtanim ka ng saging. So, minsan mababa yung presyo, minsan mataas. pero mga ilang puno yung naitanim mo dito, estimated? 286. 286. So bakit hindi mo ginawang 300 na lang? Ayun lang kasi nakaya. Nagbo. Kaya hinahabol ko siya kanyors kasi Tingnan mo yung iba. Bagsak ka ng kahoy, tingnan mo. Yun yung kalaban mga kanyors, yung kalaban ng kanilang saging. Tingnan mo ito. Yan ang Pinutol na lang kasi binagsakan nga ng kahoy. tingnan mo yung iba, malalaki na yun. Oo. Yan, titingnan mo. Ayan o. Yan ang kasama niya. Yan o. Sadis ba bota? At andito yung ano. Ito yun ang may-ari ng lupa. Yun ni Mar. Ito yung salarin. Tanawa na ako. Ayan mga kanyors, dito na kami sa tuktok. So makikita nyo sa paligid yan, sa likod ko, puro yan mga saging na saba. At ito yung kanyang tanim dito. So bali ang kanyang naitanim ay 286 lang. Kasi yun lang yung napagkasyan. Kasi hindi naman pwede mga kanyors na ang kanyang saging ay idikit-dikit. Kasi yun nga parang para may distansya na hindi na magdikit-dikit yung saging. Kasi habang tumatagal yung saging ay dumadami yung tubo. Pero yung ginagawa nila dito ay tinatanggalan nila ng mga tumutubo na bagong sibol. Kasi pag hinayaan mo lang tumubo yung mga sumisibol na bagong saging, ang mangyayari ay mag-aagaw ng abono. So hindi tutubo ng mataba. Saka yung bunga niya maliit. Yung bunga maliliit kasi yun nga yung parang may kahati sila sa fertilizer. Anong fertilizer wang ang nilalagay mo dito? Yung natural lang ba, organic o may binibili ka ng mga pataba? May binibili. Ano yung pangalan ng pataba? Ammonium phosphate. Harvester. Harvester. Yun yung mga tips mga kanyors sa mga gusto magtanim. Yung tawag ng isa. Triple 14. Triple delete ko to. Yung in-interview ko dito kanyors, alis ng alis. Hindi na seryoso. Pero yun lang mga kanyors yung mga tips sa pagsasagingan. So, actually ito mga estimated natin mga kalahating hektarya siguro to. At kung mapapansin nyo naman ang gaganda ng mga tubo ng saging at babalikan natin ito kung mag-harvest na siya. Titingnan natin kung bibilangin natin, kukwentahin natin kung magkano yung kinita niya sa area na ito. So, sa mga gustong magsagingan dyan, ayan, I hope na nakatulong ako sa inyo. At kung gusto kayong mayroon kayong i-recommend or mayroon kayong saka paki-comment din kay Adunay. Sa kapatid ko, sa co-creator si Ronilo Adunay. Ito si Joshua de la Cruz. Yun yung pinsan ko. Actually, taga Masbate kami kanyors. Napadpad lang kami dito sa Davao del Norte. So, yun lang yung mga maipapayo ko sa mga nagsasagingan. Sabi niya nga kanina, tiis-tiis lang. Kasi yung presyo kasi ng saba, minsan ay mababa, minsan ay tumataas, minsan umaabot ng 10 pesos per kilo. Ngayon daw ay 4 pesos na lang. So, ang ginagawa ng iba,
parang alternative na hindi na sila magpakilo. Ang ginagawa nila ay ginagawa nilang bananakyo, ginagawa nila yung ginanggang or yung tinatawag dito na iniihaw yung saging na na saba. So yun lang ang mai-share ko at maraming salamat sa panonood. I hope na naka-inspire ako sa lahat ng mga gustong magtanim ng saging. Yan, kung gusto mayroon kayong itanong at mayroon kayong i-suggest, feel free to comment down below. At kung mayroon kayong i-correct or i-object sa aking mga sinasabi, ang aking mga sinasabi based lang sa aking pagkakaunawa. Thank you so much and God bless Kanyors. Shout out nga pala sa Soaring High Community, Shub TV, kay Rachel Alahar, sa aming mga leaders, IA33, sa Guitarius Angel Channel, Wina Gita Channel, EP Diaz, Working Film Archive, GB Palado Jr., Aji Muto, Juicy Adana, Mundix TV, at sa lahat-lahat ng mga members ng Soaring High, at sa aming mga sumusuporta sa Nurture TV, sa Soaring High family, sa mga hindi ko nabanggit, pasensya. And shout out sa aming mga kapwa magsasaka kay Gaagri TV. At thank you so much guys. Support lang tayo mga small YouTubers. Darating yung time at lalago din tayo. God bless everyone. Ayun paano magtanggal ng ng mga patay na mga dahon. Bakit kailangan tanggalan ng mga patay na dahon? Para malinis tingnan. Para malinis at pag pumupunta kayo para maaliwalas tingnan. Para makahinga ng... At saka yung saging para makatubo siya ng maganda kasi walang sagabal. Oh. No, ano masasabi mo, Dong? Sabi ni Dodong, Puyong.